Hello Sir Paul. Matanong nga kita. Matanong ko din yung mga listeners mo. Isa ka ba sa mga taong mahilig sa mga segunda manong bagay? Yung mahilig magpunta sa mga Japan surplus o di naman kaya ukay-ukay? Ako kasi, kahit may pang-budget naman ako sa mga brand new, para po sa akin, ay napaka-satisfying na makakuha po ng gamit na segunda mano, ngunit matibay at maganda sa murang halaga. Ganun kasi ako eh. Bale, dito kasi ikot ang kwento ko tungkol po sa segunda manong bagay. Bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako po si Tupe. Ngayon medyo may edad-edad na. Pero nangyari po ito, siguro mga 1 o 2 dekada na po ang nakakaraan nung bago-bago pa lang po sa Pilipinas ang ukay-ukay. Noong ilan pa lang po ang nakakaalam ng mga ito. Kaya kaming nakakaalam noon, talagang tiba-tiba kasi marami talagang branded dyan na maganda. Yung wala pang damage, yung amoy luma lamang, tapos murang-mura pa. Balik po tayo ng ilang taon. Marami po talaga akong suki na ukay-ukay noon. Meron sa Recto, sa Pasay, sa Makati, sa QC. Minsan napapadpad nga rin ako ng Bulacan. Minsan Cavite. Minsan Laguna. Meron din sa Taytay, kung saan ako sipagin. Meron naman akong motor noong mga panahon na iyon. Basta day off ko, o kaya naman holiday, alam na this. Sa opisina kasi namin, 3 beses ka lang mag-uniforme. Tapos 2 beses ka namang magsusuot ng casual. Siyempre, fashion statement din yan. Pagandahan ang forma sa opisina. Paangasan. Papormahan. Ang motto ko noon, ayokong bumili ng mga brand new na damit. Kasi may ukay-ukay naman eh. Mura na, maganda pa. Basta matyaga ka lang talagang maghanap. At hobby ko na rin kasi talaga yun dati. Kagaya ng sabi ko sa inyo, para sa akin, ay napaka-satisfying na makakuha ka talaga ng hit. Hanggang isang araw po, meron akong nabalitaan na may bago raw tayong ukay-ukay sa may bandang General Trias, Cavite. Taga Las Piñas po ako. Sabi ko, sadyain ko kaya. Wala naman kasi akong pasok ng Sabado at Biyernes, tapos Linggo, holiday. Bale, araw po ng Sabado, road trip ako papuntang Cavite. Isa rin yan sa mga hobby ko, ang mag-road trip. Binata pa kasi ako niyaan. Tapos syempre bago rin po yung motor ko. Yun lang talaga ang pinagkakaatupagan ko. 8:00 po ng umaga. Nakarating na nga po ako doon sa lokasyon sa may General Trias, Cavite. Hindi ko nasasabihin kung saan po eksakto ito pero parang downtown area din po ito. Marami mga establishmento, may simbahan, may mga subdivision. Basta marami rin po talagang tao doon. At yun nga, nakita ko yung magbubukas pa lamang na ukay-ukay. Sa labas nga nito, marami na pong nakaantay. Pagsilip ko nga po sa loob, napakarami nga po nilang stock. Mukhang kababagsak lang. Ako naman na-excite. Usually kasi, kapag mga bagong dating o kaya naman bagong bukas na ukay-ukay, marami ka talagang makikita dyan. Bale, yun na nga. Pagsapit na po ng ilang minuto, nagbukas na nga po ang ukay-ukay na iyon. Siyempre, alam niyo naman kapag bagong bukas ng ukay-ukay, tarantang itik ang mga tao. Kanya-kanyang balyahan, kanya-kanyang sikuhan, kanya-kanyang unahan. Mabuti na lamang, malawak po ang ukay-ukay na iyon. Sa entrance ka lang makikipagsiksikan, pero once makapasok ka na, dire-diretso ka na. Kuha dito, tingin dito, amoy, check, silip, at kung ano-ano pa. Tuwang-tuwa ko noon kasi ang dami kong nakuha. T-shirts, pantalon, long sleeves. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakapaborito kong nakuha doon? Yun ay walang iba, kundi ay isang leather jacket na talaga namang kondisyon na kondisyon pa. Meron pang ang tag eh. Halatang bagong-bago pa. Malapit na rin kasing magpasko noon. Kako, magagamit ko yun sa Christmas party namin. Lalo pat ang team ng Christmas party namin, retro. Agad naman akong nagbayad at as usual, murang-mura kong nakuha ang mga damit na iyon.
Pagkadating ng bahay, dapat ay lalabhan ko na ito. Aasinan, susukaan. Ganon kasi talaga ang palagi kong ginagawa. Ngunit pagdating ko po ng bahay namin, agad naman pong dumating ang mga kaibigan ko. Tapos sa inaya ako. Inuman daw dahil birthday daw ng isa naming tropa. Siyempre hindi na ako nakatanggi. Uminom nga po ako noon. Tapos, mga gabi na po ako nakauwi sa amin. Hindi naman ako masyadong nalasing noon. Hinay lang din ako sa pag-inom noon. Noong gabi po na iyon, wala po akong kasama sa bahay. Umalis kasi sila eh. Bukas pa raw ang balik ng pamilya ko. Di ako. Dahil hindi pa naman ako antok, umupo muna ako doon sa may sopa namin. Nanood ako ng palabas. Sabado ng gabi. Maraming palabas kapag ganyan. Habang nanonood ako, siguro mga alas 11 o alas 12 na ata ng gabi nun, sa labas po ng bahay namin, bigla po ako nakarinig ng kakaibang kaluskos. Bale, yung bahay po pala namin noon, katabi po ng ilog. Meron din kaming malaking bakuran. Bakanting lote kasi yun. Dati wala pang masyadong nakitira doon sa lugar namin. Subdivision kasi ito. Kaya aakalain mo na abandonado po ang lugar. Ang nasa isip ko noon, baka po pusa lang o baka aso. Marami kasing alaga ang kapatid at nanay ko na ganoon sa amin. Hindi ko muna pinansin. Hanggang sa maya-maya po, nagsunod-sunod ang mga ingay na nadidinig ko. Sa mga sandali po na iyon, bigla na ako nakaramdam ng hindi tama. Kinabahan na ako kasi baka magnanakaw. Uso na sa amin yun noon. Ang ginawa ko, agad kong pinatay ang TV at ilaw. Kinuha ko naman yung bat namin. Pagkatapos, dahan-dahan ako nagmasid sa bintana namin. At laking gulat ko na lamang dahil bigla po itong nabasag. Tapos, tumilapon po ako dahil may kung sinong nilalang ang pumasok po ng bahay namin. Napaksakit ng katawan ko noon kasi bukod sa bubog, ay natamaan din po ko nung kung sino mang yun. Dahan-dahan pa akong bumangon, ngunit bago ko pa magawa iyon, meron na pong sumakal sa akin at binuhat po ako. Hindi ko maaninagan kung sino ang gumawa nun sa akin kasi napakalaki niya. Tapos napakadilim pa noon at ang hirap din ng posisyon ko. Nasaan ang damit ko? Nasaan ang damit ko? Nasaan ang damit ko? Yun ang paulit-ulit na sinasabi niya. Ako naman, hindi ko magawang makapagsalita kasi sakal-sakal nga niya ako. Maya-maya, ibinato niyo po ako sa lapag. Ang sakit. Muli ako nagpagulong-gulong. Nakadapa na lang po ako noon kasi hinang-hina na rin ako. Pero nakita ko na po siya. Ang laki niya pong tao. Siguro mga 6-footer, 7-footer ata. Tapos ang laki po ng katawan niya. Pero ang itsura niya, hindi po normal. Ang pangit. Maya-maya, nagawi po ang tingin niya doon sa may sulok kung saan nakalagay yung mga marumi naming damit. Nagpunta po doon yung malaking nilalang. Hinilungkat niya po ito at laking gulat ko nang kinuha niya po yung leather jacket na nabili ko sa may ukay-ukay. Pagkatapos nun, inamoy niya po ito ng inamoy. Hanggang sa naglakad na po ito papalabas po ng bahay namin. Hindi siya dumaan doon sa may bintana. Bagkus, tinadyakan niya lang po ang pintuan namin. Walang kahirap-hirap niya itong ginawa. Ako naman po, sa pagkakataon na yun, tuluyan na po kong nawala ng malay. Nang imulat ko po ang aking mata, nasa ospital na po ako. Nasa paligid ko na po ang pamilya ko. Babangon nga sana ako pero nakaramdam ako ng kirot sa aking tagiliran. May benda ako doon. Anak, anong nangyari sa iyo? Sino gumawa sa iyo nito? Ang dami kong galos. Ang dami kong bali. Sa tagiliran ko rin daw, may nakatarak pong bubog. Buti na lang daw hindi masyadong malalim, pero mahaba,
kaya kinakailangan tahiin. Sinabi ko naman sa kanila ang tunay na nangyari. Ayaw pa nga sana nilang maniwala, pero buti na lamang meron pong nakakita ng nangyari. Yung isa po kasi sa amin, yung magbabalot, nakita daw niya na meron nga daw malaking taong pumasok at lumabas ng bahay namin. Noong una raw, wala pa itong dalang jacket, pero sa paglabas nito, meron na. Kitang-kitang nga rin daw niya. Lumiit daw po yung lalaki, naging kasing height ko raw. Tapos, sinuot yung leather jacket. Naglakad papunta doon sa may ilog, hanggang sa hindi niya na raw nakita. Ang suspecha ng nakakarami sa amin, malaki daw ang tsansa na aswang ang nilalang na yun. At yung jacket daw na nabili ko sa may ukay-ukay ay kanya. Kung ano naman ang dahilan kung bakit niya nga ito hinahanap, ay malamang mabigat na dahilan. Ganun ang ginawa niya sa akin eh. Halos mamatay ako sa bugbog. Ilang ulit ako nagpagulong-gulong tapos may mga bubog pa. Walang dyan na yan. Mula nun, hindi na talaga ako nag-ukay. Baka mamaya kasi, makatsamba na naman ako ng damit ng aswang.